Sumainyo ang Panginoon. Tayo mo ngayon ay nagkakatipon bilang pagpapasalamat sa biyaya ng kapulungan. Bahagi ho na kung saan ay sa inyong grupo bilang mga nagnanais na maglingkod sa bayan na ito, sa bayan ng Pangil. Anyaya ho na kung saan ay makita ho natin sa pagkilala sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Yung po pagkakataon na kung saan ay makita ho natin, sabi nga ho natin ay may iba't ibang form of government. Mayroong theocracy. Ano yung theocracy? Yung lumang tipang. Theocracy yun. So, yung iba nating mga kapatid, kumisan yun pa rin ang kanilang binapasihan, katulad ng mga Muslim nation, katulad ng Iran at Iraq. Theocracy yung kanilang pinamamantayan. Meron din kung tawagin natin ay monarchy, hari. Meron din tinatawag natin federalism. May tinatawag din po tayong communism. May tinatawag din po tayong democracy. Tayo, nabibilang tayo sa form of government na kung tawagin natin ay democracy. So bahagi yun ng pagkilos. So at nagnanais tayo na nawa ay yung pagpapahalaga natin sa ating buhay, kasi pag sinabi natin democracy, that is ang laro niyan, paramihan. That's a play of numbers. Kung sino mas marami, yun ang mananalo. Pero sana, ang paanyaya natin yun yung makararami, kaya ito yung pagkilos natin natin, na sana ay yung mga nakararami ay nawa ay makaunawa tungkol sa ating pananampalataya bilang gabay natin sa pagkilos natin sa buhay na ito bilang mga anak ng Diyos. Ano man ang kinabibilangan ninyong pananampalataya. Pero bilang mga Katolikong Kristiyano, tayo niya ng Diyos natin nawa makita natin na gabayan tayo ng ating pananampalataya. Kaya yung paanyaya natin na magsimba tayo pag-araw ng linggo. Magsimba tayo pag-araw ng linggo. Kasi doon din tayo kukuha ng gabay. Kung ano yung pananampalataya na nawa ay makatulong sa atin upang higit nating mapangalagaan ang sambayanang kinabibilangan natin. At mula ng linggo, kung yung pong maalala, ay ang tema na binibigyan ng pansin ni Allen, yung spirituality of the child. Yung spiritualidad ng bata. Medyo mahirap kapag pinag-usapan natin ang spiritualidad ng bata. Lalong-lalo na kapag ang pinag-usapan natin ay politika. Kasi pag sinabi natin politika, walang lugar ang bata. Hindi pwedeng bumuno ang bata. Bahagi ho yun. Kahit na sa lumang tipag, ay edsa puwera ang bata. Pero dito kay Jesus sa bagong tipag, binibigyan ng pagpapahalaga. Ano yung sinabi sa atin sa Ebanghelyo ngayon sa araw na ito?
Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. Ang sino mang nagpakakababa na gaya ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa mga pinag-aharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap ng isang batang ganito, dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Hindi po isip bata, hindi natin pinag-uusapan yung isip bata. Ngunit yung quality at yung spiritualidad ng mga bata. At ano yung binibigyan ng pansin dito? Yung kababaan ng loob. Kaya nga kung tutusin, isa sa mga biyaya na yung pinagkaloob din sa atin ay yung Santo Niño de la O. Santo Niño de la O. So bahagi kasi yun na yung nawa, yung isang tema na nawa makita natin yung spiritualidad ng pagiging bata. At nais ng Diyos na makita natin na maging katulad tayo ng isang bata. Anong ibig sabihin nito? Hindi mayabang. Well, hindi nahulugan na hindi ka magtatrabaho. Huwag mo lang ipagyabang. Masama bang magkwento? Hindi, masama magkwento. Pero hindi para magkwento pa, para ibaba mo yung ibang tao. Bahagi yun. Ngayong panahon na ito, bagamat hindi pa naman ngayong panahon na tinatawag po natin pangungumpanya, pero sana po ay iwasan ninyo kapag kayo mangungumpanya yung yabang, kasi kung minsan puro yabang, hindi naman kayo Batanggenyo. Yung Batanggenyo kasi meron silang kasabihan mawala na yaman, wag lang ang yabang. Pero bahagi sabi mo, hindi naman masamang magkwento, wala lang yabang, yung totoo lamang. Bahagi na binibigyan din ng pansin. Sabi nga natin ngayon, si Santa Teresa ng Batang si Jesus. Mayroon na tayong diocesan shrine sa Españos. Saint Teresa de Child Jesus. Ay, kung yung makita po natin, ay siya isang madre. Siya ay isang madre natin na mongha, babae. Isang mongha na ibig sabihin, hindi lumalabas ang simbahan, hindi lumalabas ang kumbento. Ano yung ginagawa? Pagdasal. Pero itinalaga siya ng simbahan bilang missionary saint. Bakit? Kasi yung kanyang mentalidad ay may pagka-misyonaryo. Ano yung ibig sabihin ng misyonaryo? Siya ay nais niyang makita yung kapag sinabi natin misyonaryo, kung siya pumupunta sa mga, kung tawagin natin ay mga hindi kalimitang pinupuntahan, sa mga sulok, yung mga, kung tawagin natin yung mga hindi kinikilala, pagkakataon na kung saan ay walang mga pangalan. So yung kanyang pagtingin ay panalangin niya doon sa mga walang nakakaalala. At yung kanyang panalangin na may pagka-missionary, may misyon. Bahagi kayo, anong misyon ninyo? Anong misyon ninyo sa buhay? Nawa makita natin, kalimitan kapag may nakikita ako at nakakausap ng mga pumapasok sa buhay politika, sana mayroon
misyon. Pwede sa mga mag-aaral, pwede sa mga may sakit, pwede sa mga kabataan, pwede sa mga, kung tawagin namin ay mga tricycle driver. Ibig sabihin, yun ang makita mo na, ito yung pinaka-mission ko. Padre, kapag naging konsyal na ako, kasi may bibigyan akong trabaho doon. Hindi, no? Kahit hindi pa kayo konsyal, kahit hindi pa kayo inilahanan, may dapat may programa kayo, ito yung tututukan ko. Dito ako tututok. Ito kasi yung aking platform. Ito yung aking misyon. At sa tingin ko, dito ako higit na makatutulong. Yun ang pagtuunan natin ng pansin. Kapag may lumapit sa iyo, ay hindi naman kasama yun sa mission ko. Doon kayo pumunta kay konsyal, ganito. Siya yung may alam tungkol sa bagay na yan. Ito lang yung mission ko. No? Dito ako tututok. No? Para hindi kayo nagkakaagawa ng tao. Bahagi yun ang makita ko natin na nawa makatulong tayo sa biyaya ng may kapal. Si Saint Teresa of the Child Jesus, sa kanyang batang edad, alam niyo ba kung gaano kabata si Saint Teresa of the Child Jesus? He died at the age of 24. 24 years old nung namatay siya. Ibig sabihin, yung kanyang buhay na inilaan sa kumbento ay kung di ako nagkakamali ay mula 16 years old hanggang 24. Maiksi lang. Pero may impact. May mga bahagi. Bakit? Maliwanag sa kanya eh. Ito yung mission ko. Ito yung mission ko sa buhay. Kapag ginawa ko ito, maliwanag na rin. Ginagawa ko yung kalooban ng Diyos. Ito yung isang malakang makita ko natin. At siguro hindi na makita natin sa pagkilos na ito. Ano ang mission ninyo sa bayan ng Pangil? May mission pa kayo para sa bayan ng Pangil? Sana makita ko natin. Makita natin yung higit na paglago ng pagkilos na ito. Na sa tingin ninyo ay higit na pakinabangan ng pagkilos natin sa daigdig na ito. At maging bahagi natin. Maging may inambag kayo. Kaya lumago ang bayan ng Pangil kasi bakit? Kumilos kayo. Hindi lamang bilang konsihal, hindi lamang bilang vice mayor, hindi lamang bilang mayor. Ngunit bilang alin? Mamamayan ng bayan na ito. At higit sa lahat bilang alin? Bilang mabuting Kristiyano. Isang mabuting Kristiyano. Kaya ito rin siguro ang iniiwanan ko po para po sa bawat isa sa atin. Ano yung nakita ninyo na makita ninyo na maiambag ninyo? Nasa tingin ninyo ay higit na magiging kapakapakinabang para sa inyo at para sa bayan na ito. At higit na makatutulong kung sakaling kayo ay may halal. Pero sana, kahit hindi kayo may halal. Kasi mission nyo yan eh. Pag sinabi mo mission nyo yan, yung inyong posisyon, na kung tutusin mo ay lumilipas yan after 3 years, pero yung mission nyo, hindi lilipas yan. Kasi yun ang maliwanag natin. Ito yung plano ng Diyos sa inyo. Ano ba yung plano ng Diyos sa atin? Iligtas tayo. Yun ang pinaka-main na plano ng Diyos sa atin, iligtas tayo. Pero, on one particular part na nais tayong iligtas ng Diyos. Yun ang magiging kabahagi natin. Ano yung maging kabahagi natin para makita natin na tayo ay kabahagi ng plano ng Diyos bilang sa karamalan sa tayo ay matulungan magbilang ng lakas at sa kanyang walang lakas sa biyaya sa kanyang
Makanya